Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po muling nagbabalik upang tayo po magkumentuhan. Samahan niyo po yung likod at sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo. Kumentuhan po natin ito pong pahayag ni Representative Luistro at dito rin po sa tanong ni Ted Pailon. Paano raw pong yung impeachment ng Vice President? Ay gusto na nilang i-impeach ang Vice President pero wala pa po silang hawak na matitibay na ebidensya. Pero gusto na po nilang i-impeach. Kaya po tinatawag nga po ito ng Vice President na fishing expedition. Wala pang matitibay na hawak na ebidensya pero ini-impeach na siya. Ganyan po kasarsuela dahil po may mga tinatago itong mga tao na ito. Hindi po ba? Pakinggan po natin ito pong interview ni Ted Pailon kay Luistro kung paano niya po sagutin yung wala pa silang hawak na matibay na ebidensya pero ini-impeach na nila ang Vice President. Ito po, pakinggan po natin si Luistro at panuorin. Ma'am, hindi ho ba ang mga grounds po para po sa impeachment ni VP Sara kasama yung unexplained wealth at saka daw po yung violations sa SAL-N, di po ba? That is correct, Manong Ted. Okay. Ang claim po ng kampo ni VP Sara, na dito po sa aligasyon na ito, wala ngang ultimate facts. At ito nga daw po based on speculation and built on conclusion. Ano ho ang hawak ng komite based on the complaint na may nagpapatunay na totoo pong merong unexplained wealth ang BP at maging merong mga irregularidad sa kanyang SAL-N? Well, right now, Manong Ted, ang hawak lang natin ay yung naging manifestation ni Congressman Ridon, if you remember, the two SAL-N which were shared during the determination of sufficiency in substance of the third and the fourth impeachment complaint. Nevertheless, ayon sa ating mga justice members, hindi natin pwede i-expect ang mga complainants to have with them already this bank record considering that they are protected by the bank secrecy law. As a matter of fact, maliwanag sa batas na itong impeachment cases, this is the only opportunity kung saan pwedeng mag-request ang complainant ng subpoena bank records. That is through the compulsory processes power granted to the House of Representatives and even to the Senate. So, bagaman tama ka, Manong Ted, sa observation mo na kulang sa attachment. But the explanation to this, according to the members, they cannot avail yet of the bank record protected by the bank secrecy law. And they are actually taking advantage of this process, the impeachment process, to be able to present those bank records in support of the allegations of unexplained wealth. So, ito naman, in-explain na ni Kong Terry Ridon during his manifestation. His theory about the offense committed is dapat yung kanyang nag-generate na income wherever they come from should be disclosed either in the SAL-N or in the income tax return. Otherwise, kung hindi madi-disclose, his theory is that constitutes unexplained wealth. Opo. Pero ma'am, para lang medyo ma-fortify pa po natin ang inyo pong katwiran dito sa isyong ito. If I may just again ask you, doon sa sinasabi ng mga abogado ni VP Sara na ang proseso kasi evidence muna bago ang hearing. So lumalabas daw po na sa ngayon ang Justice Committee ay naghahanap pa lang ng ebidensya sa particular na
grounds na ito na unexplained wealth at yung SALN violation. O bakit daw po kumbaga hindi man lang nagpakita ng katibayan tungkol dito at ito na agad dinesisyonan na may grounds dito po sa particular na allegation na ito. Again, ma'am, please. Let us remember, Manong Ted, no? There are 5 steps. 5 steps before the Justice Committee to complete the impeachment proceeding, no? Yung evidence na nire-require dito, it's just reasonable amount of evidence. It is not substantial evidence, it is not probable cause, lalo namang hindi proof beyond reasonable doubt, no? Opo. As a matter of fact, to be specific, nowhere in the rules will you see the amount of evidence required. The only parameter is, according to the Supreme Court, it depends on the exclusive judgment of the justice members whether the complaint on its face and on its attachment can be declared as sufficient in form and in substance. No? Wala pa po tayo sa trial, wala pa po tayo sa determination of probable cause. Kaya ang sabi ko po kahapon sa ating opening statement, hindi po ito paglilitis. We are just trying to find reasons which will justify the continuation of our impeachment proceeding. No? So granting na wala pang bank records, granting that the SALN available to the committee is the 2 SALN which were manifested, shared by Congressman Ridon, we took note of the fact that these bank records cannot be availed of yet by the complainant. As a matter of fact, they need to make use or explore the compulsory power of the Justice Committee to be able to avail themselves of these bank records and present them before us in support of the allegation of unexplained wealth. Okay. Now, with regards to SALN and even ITR, ito naman ay public records which are easy to actually inquire into and to present, no? And to complete the explanation, Manong Ted, no? Ang hinahanap pa lang po natin dito, tapat na dahilan to move forward. Okay. And under the rules, nowhere will you see. Wala naman nung sinabi ang rules na ang kailangan ay substantial evidence. Opo. Wala naman nung sinabi ang rules na kailangan na ng probable cause. The probable cause will be determined pa pag natapos ang ating hearing proper. In other words, Manong Ted, the reason kung bakit bagaman sa kakulangan ng ebidensya at this point in time, dun sa unexplained wealth, bakit na-consider siya na sufficient in substance? It is because that is the judgment of the individual members of the Justice Committee. According to them, may sapat ng dahilan para mag-proceed to the next step of the impeachment proceeding. Again, yun pong determination of form and substance, hindi po yan paglilitis. We're not trying to establish the guilt or innocence of the respondent. We're trying to find reasonable justification kung bakit magtutuloy-tuloy ang impeachment proceeding. The same is true kung sa nangyari kahapon, Manong Ted, which is determination naman of sufficiency in ground. Hindi rin yung paglilitis. Ang hinahanap natin, reasonable justification why we should proceed to hearing proper. No? Opo. And the thing is, Manong Ted, ang naging observation ng mga justice members kahapon, sayang yung answer ni VP because it failed. Nakita niyo po. Paano pupuntahan ni BP Sara yan? Sayang daw po yung answer. Paano sasagutin ni BP Sara yan? Di ba? Wala pa kayong hawak na ebidensya. Maghahanap pa lang kayo. Tapos ngayon, yung sinasabi ni Ridon, yung sinasabi pong SALN, mga kababayan, ni Ridon, kailangan buksan pa yung bank account ng Vice President. Ano po hawak niya ebidensya? Alam naman po natin kung saan galing ebidensya na sinasabi ni Luistro. Di ba? Kung ano yung sinasabi ni Ridon. Yung po ay napakatagal na panahon na po yan. Panahon pa yan, nung pambansang asong ulol. Hindi po ba yung pambansang asong ulol ang nag-aakusa na wala naman po napapatunayan?
Hindi po ba? Wala kang ground no, mag-impeach ka sa isang vice president. Wala ka pang ground, wala ka pang sapat na ebidensya. Doon ka pa rin nahanap ng ebidensya sa vice president. Hindi po ba katarantaduhan ito? Anong klaseng justice committee ito? Kailangan po matibay ang ebidensya mo. Kaya nga mo i-impeach ang vice president dahil matibay ang ebidensya mo eh. Ang mangyayari, doon ka palang kakalkal. Kailangan pang buksan yung sinasabi nila na paratang na marami daw po na itong vice president na hindi maipaliwanag sa kanyang salin pati sa mga tax, mga negosyo ng vice president at ng kanyang pamilya. Nakita niyo pong katarantaduhan. Wala pang hawak na mga proof. Pabubuksan mo na agad yung kanilang bangko. Hindi po ba kagaguhan ito? Kaya nga po tinatawag ito ng ating Vice President na fishing expedition, politika. Nakita nyo po, yung ginagawa nila sa Vice President, ginawa po ba nila yan kay Bongbong Marcos? Sa tinatawag na bangag na kanyang ate. Kinalkal po ba nila yung kaperahan ni Bongbong Marcos? Sige nga, kinalkal po ba nila, mga kababayan? Samantalang kay PBBM, napakarami pong ground of impeachment. Pero wala po silang kinakalkal. Nakita nyo po, ganyan po katindi dahil may pinagtatakpan. Kasi pag naging presidente po si Inday, delikado po silang lahat. Hindi po nila kayang suhulan si Inday. Lalong-lalo po si Luistro na may utang pa na 8 milyon. Matagal nang hindi nagbabayad. Ayon po sa Vice President. Kaya dito po mga kababayan, kahit po anong paikot-ikot na sinasabing tama ang ginagawa ng Justice Committee ng House of Representatives, kailanman na hindi magiging tama sa mata ng taong bayan yan. Wala kang sapat na ebidensya. Gumagawa ka pa lang. Kumukuha ka pa lang ng ebidensya. Mismo sa Vice President ka kumukuha ng ebidensya. Anong katarantaduhan yun? Kung talagang totoo lahat ang pinagsasabi nyo na may korupsyon o may nilabag ang Vice President, nasa inyo na lahat, pati patotoo, record, lahat, meron na kayo. Hindi po ba? Dahil kayo ay nasa gobyerno. Ngayon, gusto nyo kalkalin ng kalkalin? Nagkaka-interest kayo sa salin ng Vice President na sinasabing bakit daw lumobo ng 88 million ang kanilang asset ng kanilang pamilya, ng kanyang asawa. Nakita nyo po. Samantalang sa kanila, isang deliver ng maleta. Grabe. Daan-daang milyon. Isang deliver, isang maleta hindi bababa sa 56 million. Inadideliveran ka ng 4 na maleta, 2 maleta. Nakita nyo po, mahigit 100 milyon na ang 2 maleta. Grabe, no? Samantalang yon, pinagtrabahuhan ng pamilya Duterte yun, ng Vice President. At pilit pong hinahanapan ng butas. Ganyan po katindi itong mga tao na ito. At kailanman po ay hindi magtatagumpay yung mga ganitong fishing expedition na ginagawa nila sa Vice President. Hindi po tanga ang Vice President para po kayo pag-aksayahan pa ng panahon. Hindi kayo pag-aaksayahan ng Vice President sa mga ganyang klaseng fishing expedition na ginagawa nyo sa kanya na siya ini-impeach nyo na wala pa kayong matibay na mga ebidensya na hawak. Hindi katulad ng mga Marines, ng mga soldiers na matitibay ang kanilang hawak na ebidensya na ayaw niyong pagtuunan ng pansin. Matibay ang hawak na ebidensya ng mga Marines, mga soldiers, kumpleto, may mga litrato, video, address ng mga bahay ninyo, di umano, condominium, pati dyan sa House of Representatives, nagdi-deliver din sila. Hindi po ba? Kumpleto! Samantalang kayo, puro haka-haka lang. Puro haka-haka lang ni Ridon na merong anomalya ang Vice President sa kanyang kaperahan. Puro haka-haka. Konklusyon, meron. Unbelievable. Hindi po bugok.
Hindi po tanga. Isa pong abogado ang Vice President at alam niya ang proseso ng impeachment. Hindi po papasa sa standard ng Vice President yung ginagawa niyong style na bulok. Pambihira ka. Ikaw yung nag-i-impeach, tapos kukuhanan mo ng ebidensya, yung ini-impeach mo. Anong katarantaduhan yan, mga kababayan? Dahil hindi po nagnakaw at wala pong dapat ikatakot ang Vice President sa mga hayop na yan. Di umano. Sila po ang natatakot sa Vice President. Dahil kung ito'y magiging presidente, never po nilang masusuhulan. At lahat po ng ginawa po nila ay pananagutan po nila yan. Dahil hindi papayag si Inday, si Vice President, na walang managot sa isang damukal, inubos ang pera ng bayan ng mga tao na ito. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang pinipilit ni Luistro na tama ang ginagawa nila na impeachment sa Vice President. Tama. Kahit wala pa silang hawak na sapat na ebidensya, tuloy-tuloy po ang gagawin nilang impeachment sa Vice President. Expected na po natin yan. Sarsuela po kasi yan at scripted. Hindi po ba? Hindi po tanga ang mga Pilipino. Huwag nyo kaming gawing bobo, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy nagsusubscribe. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, and share. Mabuhay po kayo. Thank you po. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Mila Yi, Tatay Nick ng Canada, si Jim Aris ng United Arab Emirates, Annie Jo, Eric Hersho ng Canada, si Kingston ng Hong Kong, Beichi Chiyoko, si Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, si Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Chodorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gayat Chena, Nancy Lumampaw, Balance Vision TV, at Jesus Valdepena. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo lalong-lalo po sa inyo pong mga paggawa. At God bless po sa inyong lahat mga tambay. God bless po. At sa muli po, paalam po muna. Bye-bye.